Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula naman kay Viral Broadcast PH. So meron itong pamagat na breaking news, Escudero at 17 senators binaklas bigla sa pwesto. Supreme Court binuwag ang Senado. So yan yung panonorin natin ngayon para bibigyan natin doon ng reaction, and then kayo na lang bahalang humusga. So bago natin simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa, simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nabamagat ng video nito, breaking news, Escudero at 17 senators binaklas bigla sa pwesto. Supreme Court binuwag ang Senado. So yan talaga yung pinakagusto ng taong bayan. Pero ako hindi naman talaga ako nag-agree ng buwagin yung Senado, kasi needed pa rin naman talaga natin yan. Though yun nga, nakakalungkot kasi mas maraming mga mga panatiko or mga diehard ba. So anyways, Viral Broadcast PH, Pilipinas, like, comment, share, subscribe, start. Na ba't walang boses, pare? Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Supreme Court naglabas na ng desisyon hinggil sa walang aksyon ng Senado sa impeachment complaint na pinirmahan ng 215 ng mga mamabatas against Vice President Sara Duterte. Kongreso ipinagpaliwanag din ng Supreme Court sa regularity ng pagpasa ng 4th impeachment complaint. Matatandaang ipinabalik ng 18 mga senador noong nakaraang buwan ang articles of impeachment dahil sa dahilan ng Senado na questionabling legality ng ikaapat na impeachment complaint. Ipinagpaliwanag din ng Senado ang Kongreso kung anong nangyari sa tatlong impeachment at bakit hindi agad ito ipinasa. Nanindigan naman ang Kongreso. Lakas makatanong or lakas maka-question sa ng ikaapat na impeachment, pero hindi man lang ma-question yung mga pera na nawala, like 600 million plus. 'Di ba? Tsaka yung 125 million in just 11 days. Ay nako. Na walang nilabag sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 sa Constitution that says, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year dahil pasok sa isang taon ang ikaapat na impeachment nila. Samantala, umani naman ng malawakang pambabatikos ang Senado, lalo na sa Senate President ng 19th Congress na si Senator Escudero at ang 17 mga senador dahil sa pag-aantala di umano ng impeachment, at tila meron pang mga senador na nagbabalak na ipa-dismiss ang impeachment ngayong 20th Congress. Dahil dito, marami. Sino ba? Hindi, syempre yung mga senador ng mga Duterte. Mga netizens ngayon ang pumapabor na pananagutin ang Senado sa naging kilos nila, taliwas sa kilos na nararapat sa isang impeachment court. Dapat lang. Po, Kongs. Given po yung diba? question. Dapat lang na panagutin sila kasi, posisyon yung tinakbuhan nila dyan, hindi naman yung isang tao lang, hindi lang naman isang pamilya lang. On the constitutionality of the impeachment proceedings and how they would move forward po. May need po ba to revisit rules on impeachment such as yung 1-year bar rule nga po and making the term forthwith more specific, more may timeline po siya? Well, yung po nga 1-year bar rule, it's a constitutional provision eh. So hindi po natin yan pwedeng galawin unless meron po tayong constitutional amendment. No? Pangalawa, syempre ginagalang din po natin yung karapatan ng Korte Suprema na to look into the facts concerning po yung on whether or not nakapag-comply nga po sa 1-year bar rule. Obviously, yung Congress, meron siyang sariling pagtingin in each and every case po na na-raise, no? From Francisco to Gutierrez. I think up until to today, syempre, we will probably be raising some questions on whether or not there is an actual judicial overreach on the question. Pero ginagalang po natin yung jurisprudence na inabot na po nito. No? So, I guess, patapusin muna natin yung proseso, una, ng Korte Suprema. Pangalawa, ito pong impeachment po muna ni Vice President Sara Duterte bago natin pag-usapan po siguro yung pagbabago po ng rules ng impeachment ng Kongreso. At di ko alam kung yung Senado magbabago din po ng sariling ilang rules. Imbes mag-focus sila sa sa 1-year bar rule na yan, edi pag-focus na lang sila sa kung paano nila patunayan na hindi nga nila dinekwat yung pera sa confidential funds, di ba? Ganun lang. Sobrang dali lang. Di ba? So, anong ibig sabihin ba niyan? Di ba? May katotohanan ba yung mga pagkawala ng perang yan? Kasi parang doon na lang kayo kumakapit sa yung 1-year bar rule na yan. Diba? Wala na bang ibang malulusutan? Yun na lang talaga. Diba?
Well, unang-una, hindi po natin po pwedeng baguhin yung proseso ng impeachment sa House Rules kung hindi po ito mag-aakma sa ating saligang batas. Considering na yung sinasabi ng at maliwanag naman po yung provision na ito sa ating saligang batas, hindi po natin ito mababago. And then regarding naman po yung reports na nag-withdraw raw po si Lorna Kapunan bilang legal counsel ni Atong Ang, sabi raw to focus on her role as private prosecutor. Makaka-affect ba ito sa ginagawa nilang pag-reconsider kay Kapunan, sa inyo, kay Kapunan as private prosecutor po? Well, to be honest with you, Kapunan. si Attorney Kapunan po ay isang abogado. So dapat i-separate po natin yung kanyang trabaho dito po kay Atong Ang dahil ang ginagampanan po niya doon ay trabaho niya bilang isang abogada. Sa amin naman po kasi, Grabe, no? siya po ay pro bono, hindi pa po siya parte ng private prosecutor. Siya po ay from time to Tiba-tiba din siguro yung abogado ni Atong Ang, ano. For sure, malaki yung ibinabayad nun or yun ang may bonus. Or I don't know. Malay natin, di ba? time kinukonsulta po namin bilang isang abogado at bilang isang legal expert. Hinihingihan po namin sila ng kanilang mga opinion. And to be honest with you, marami rin po sila. Hindi lang naman po si Attorney Kapunan ang nagbibigay po ng pro bono service sa amin bilang isang mga eksperyensadong mga abogado. Pro bono. Salamat, Agatha. Earl Tobias from IBC 13. Please proceed. Kongs, good morning po. Sir, napaliwanag na to dati pero lumutang ulit dahil doon nga sa sa resolusyon ng Korte Suprema. Ang pagkakaposisyon po kasi ni Vice President Sara Duterte doon sa argumento niya sa one-year bar rule ay deliberately daw po na sinircumvent o as if iniwasan ni House Secretary General Velasco yung tatlong naunang na-file na impeachment complaint para magkaroon daw ng oras doon sa pang-apat na impeachment. So it's as if, sir, sinasabi na meron talagang allegedly intention na hindi initiate yung tatlo para hindi ma-violate yung one-year bar rule. Pero sir, does that not warrant proof? What if diskarte nila yun? Di ba? Ano namang, or I mean, ano namang mapapala mo if ever yun yung titirahin mo? Di ba? Paano diskarte nga nila yun? Na, i-standby muna natin yung tatlo para makarga pa yung iba. Di ba? Diskarte nila yun. Kayo nga, dumidiskarte nga kayo sa Senado eh. Di ba? Yung mga senador nyo nga, dumidiskarte nga na ipadismiss yung impeachment eh. Kakainis, galit na galit sila sa sa diskarte laban sa kanila, pero sila naman grabe yung mga diskarte nila. 'Di ba? Harap-harapan. Ipadismiss pa naman yung impeachment, 'di ba? Nang walang kaabog-abog, anak ng On your part, and ano lang kung masasabi nyo na ganun yung argumento ni BP Sara? Sige, better ako sumagot doon dahil wala pa naman ako 19 Congress, so I can speak as a disinterested party. Ang pinakamaganda nga sumagot dito ay siyempre si SecGen, no? SecGen Reggie Velasco, kung ano yung naging circumstances po ng unang tatlo na impeachment complaints. Pero I think legally, at ito naman yung tatanong, yung standards po talaga ng Francisco Gutierrez malinaw. May nag-file? Una, may nag-file. Alam na ho natin yun, no? Pero pangalawa, nagkaroon ba ng referral to the House Committee on Justice? Kung wala, how would the one-year bar actually sit in? Hindi ba? So, ibig sabihin, we should let SecGen Reggie explain how it happened, but hindi ho nare-refer. No? Pero I think yun po yung standard na itatanong po ng Korte Suprema on whether or not the one-year bar rule was actually breached. No? At again, dun sa apat po na impeachment complaints, malinaw po yung sagot po rito nang talaga po nga tumawid to the Senate, yung talaga po nga makikikin yung pong one-year bar rule, ay wala pong iba kundi yung may tumawag pa nga atat na atat eh. impeachment complaint. Yung one-year bar rule, tingin ko marami ng paliwanag na nailahad dito. Ang tanong ko lang bakit lagi silang nakatingin sa procedural aspect? Bakit hindi po nila sagutin yung mismong meat o yung core ng impeachment? Tingin ko yun ang... Isa lang yan. Di ba? Isa lang yan. Bakit yan yung titirahin nila? Kasi baka sobrang hirap sobrang hirap patunayan na hindi nga dinekwat yung pera sa Office of the Vice President or yung confidential funds. Kaya siguro yung binabakbakan nila, yung one-year bar rule lang. I think yan din yung basis nila, Senator Bato, di ba, kung bakit pinapadismiss nila. So in short, parang doon na lang sila kumakapit. Actually, doon nga sila kumakapit sa bilang ng mga senador nila eh. Di ba? Na magbo-vote ng no. Doon sila humuhugot na lang ng lakas. Biruin nyo, harap-harapan ba? Ibuto nyo yung mga senador na to na ini-endorso ng mga Duterte kasi ito yung tutulong para hindi ma-impeach si Inday Sara. Kaya yun, pinukusan nila De Lima, nila Hontiveros, yung impeachment na yan.
'Di ba? Sobrang sobrang confident nila na kaya nilang baliktarin yung sitwasyon. Like kahit diehard Duterte, kung maipakita nila yung ebidensya, mapipilitang mag-convict. 'Di ba? Kaya kita nyo naman kung paano nila pigilan yung impeachment, 'di ba? Pinapadismiss talaga nila. Kasi nanginginig sila dun sa ebidensya eh. Kaya nga, I think yan na yung, yan niya yung pinaka-last na pinanghahawakan nila. Yung 1-year bar rule. Kung wala na yan, ewan ko kung ano na yung panghahawakan nila. Siguro yung taong bayan, di ba? Gugulat na lang ako, mananawagan ng si Harry Roque, ay, mga taong bayan, ito na yung tamang oras. Pumunta na kayo sa biglang ganyan. Di ba? Tapos siya, nasa live lang siya. Tapang-tapang niya, tapos siya nasa live lang siya. Iniinggan niya yung yung solid na suporta ng mga DD sa kanila, 'di ba? Sinasamantala nila 'yon. Wala silang pake kung mapahamak or mahuli yung mga supporters nila. Sa kanila lang gagamitin nila yung anger ng mga supporters nila. Nililihis po nila yung issue. Dahil ang issue po talaga dito, saan napunta yung 125 million or yung 612.5 million na hinahanap po na hanggang ngayon ay hindi po maipaliwanag. Naku. Mahirap yan. Thank you, sir. Follow up na lang din po. As part of the House Prosecution Panel, Kong Joel, napasadahan nyo na po kanina. Pero sa pagko-convene ulit ng Senado para buksan yung kanilang, para simulan na yung paglilitis sana kay VP Sara Duterte, would it be acceptable for the House Prosecution Panel kung maging matter of debate pa rin at kapatid ng motion to dismiss ay ikabit ng mga ilang senator judges na nagpahayag na ng kanilang mga sentiments about that, yung meron ng desisyon, meron ng pending na about the petition dito sa Korte Suprema kaya dapat i-dismiss na lalo yung VP Sara impeachment trial? Hanggat wala pong temporary restraining order na inilalabas po ang ating Korte Suprema, meron po tayo laging presumption of regularity or legality. Kaya sa aming pong paniniwala, dapat po mag-proceed na po ang trial. Tama. Thank you, Tama. Earl. Dapat mag-proceed ang Ines trial. Mapati from GMA Online. Morning po. Afternoon natin. Balikan ko lang po yung Supreme Court order. Kasi you cited two Supreme Court decisions, yung Francisco and Gutierrez. These are Supreme Court decisions. So, we can assume the Supreme Court already knows that the impeachment complaint filed are within what is provided under the Constitution, given, in addition, this two Supreme Court rulings. So, hindi ba cause of concern yun na tinatanong pa rin nila yung circumstances nung unang tatlo when meron na ngang Francisco and Gutierrez, Francisco versus House and Gutierrez versus the House, SC rulings. Kasi, di ba, by logic, dapat alam na nila, given this two jurisprudence. I would assume they By logic, dapat alam na nila. Diba? Dapat alam na nila. I think, alam naman na talaga nila. Pero syempre, alam niyo naman, itong mga DDS na to, itong mga Duterte na to, parati talaga nilang pinanghahawakan yung intriga lang talaga. Diba? Yun lang naman talaga yung gusto nila, yung intriga eh. Diba? Yung intriga lang talaga par. Kita nyo naman yan dun sa arrest of FPRRD na dinala sa Dahig. Diba? Even FPRRD, siya mismo nagsabi sa sarili niya, kung may kasalanan man ako, yun lang yung extrajudicial killings. So, ibig sabihin, aware siya na pwede niya talagang ma-hit yung crime against humanity nung time niya. Which is, yun nga, punishable nga siya. Diba? Dun sa ICC. So, aware sila. Pero syempre, panghawakan nila, hindi. Mabuti naman yung ginawa ni FPRRD, tumahimik yung bansa, natakot yung mga addicts. Diba? Hanap at hanap talaga ng lusot yan. Para. Diba? Aware sila. Alam nila na malabo nilang malusutan dapat yung impeachment na yan. Kaya nga, puro dismissal na lang yung nila, diba? Atake nila. Kasi mahirap talagang lusutan yan. Sinasabi ko sa inyo. They know the jurisprudence. So, why still ask about the circumstances of these three at this point? Hindi ba concern yon sa prosecution panel? Hindi po, because we are court of records. So hindi ka naman, ibig sabihin po ng court of records, magbabase po sila sa record na hawak po nila. So paano po nila i-apply yung 1-year bar rule kung wala po silang mga record na hawak o dokumento. Kaya nga po hinihingi po nila for compliance. Ito po ay a matter of documentation na sa aming pong paniniwala ay pag na-comply na po ng House at ng Senado ay makikita po na talaga naman po na pasok po yung 1 year, wala po tayo na violate sa 1-year bar rule. Yun.
Nice, nice, nice. Dagdag ka, sir. Siyempre, Pwede ginagalang ho dito natin yung yung siguro mandato po. ng Korte Suprema na mag-require ng impormasyon po mula sa Kongreso at sa iba pa hong mga departamento na involved po dito sa impeachment proceedings po na ito. No? Siyempre, tama yung binanggit yun. Alam po nila yung Gutierrez, alam po nila yung Francisco. Pero siyempre, ibang sitwasyon po ngayon, iba yung actual facts na nangyari po dito. So, kung makakapagbigay ho yung Kongreso ng dagdag pa hong mga impormasyon, obviously, ibibigay po ng Kongreso ito para makapagbigay linaw din po sa Korte Suprema. But again, and I am sure, the standard that has been set in Francisco and Gutierrez will remain in this case. The question will always be, was there a complaint that was filed? And second, was there an actual referral to the House Committee on Justice? Yun po yung una. Pangalawa, nagkaroon po ba ng direct plenary action, 1/3 ng mga kongresista na nag-file po ng impeachment complaint. No? So, yan po yung standard na gagawin po ng Korte Suprema based on Francisco and Gutierrez at magbabatay po siya sa actual facts na talaga pong maisasubmit ng Kongreso po sa kanila. Nice, Follow-up nice, po, sir. nice. Just in case lang that the Supreme Court issues a temporary restraining order against holding the impeachment trial of the Vice President, what would be the recourse for the prosecution then? Kasi usually, pag may TRO or may hindi ka nanalo sa lower court, you go to the Supreme Court. But in this case, anong mangyayari kung nag-TRO? Well, of course, kung may TRO, di siyempre susunod ang impeachment court. Yan. But of course, we will do all legal remedies para ito ay malif. At Actually, excited na akong makita yung mukha ni VP Sara kapag nasa trial na siya. Diba? Gusto ko makita kung paano niya lusutan yan, par. Diba? Baka biglang yan, mag-super saiyan yan dun. alam naman po natin na lagi na itong ginagawa naman po natin ay nasa tama. Yun. Nasa Siyempre, sa tama daw, hypothetical par. question, no? Kasi di naman ho natin alam kung actually pong magkakaroon po ng TRO. Pero I'm quite certain and I'm confident na alam po ng executive, alam po ng legislative at alam po ng judiciary, no? Yung paghahati po ng mga kapangyarihan sa usapin po ng impeachment, no? So, kasi obviously pagka nagkaroon ng TRO, talagang it will put a temporary stop to the proceedings. And the question therefore to them would be, is it actually constitutionally allowed for them to do so? So, antayin na lang po natin. I'm quite sure na tatalima naman po sa separation of powers ang atin pong Korte Suprema. Thank you, sir. That's all. Thank you po. Thank you, Linesca. Marian Enriquez from TV5. Good morning po. Kung Chua, you mentioned about, sabi niyo po kanina, walang dahilan para antayin ng Senado kung ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala naman TRO na nilalabas. Dapat mag-proceed na yung trial forthwith hanggat hindi ito pinahinto ng Kamara ay ng Korte Suprema. Kong Ridonio also said they just have to do their constitutional mandate, try and decide. Naka-5th month na po yung impeachment complaint doon sa Senado since you filed it po last February. Pero hanggang ngayon, wala pa. Beef Mansari. For sure, magwa 1 year pa yan. O baka lumagpas pa nga eh. Kasi dyan din naman sila magaling eh. Time killings. You know, pinapatay yung oras para. Pa nga pong nangyayari. So ano po ba, since we're talking about the constitutionality of everything, wala po bang gagawin ng House or may gagawin po ba ang Kamara para man lang questioning din po yung aksyon ng Senado sa hindi pa rin po nila pagpapatuloy ng impeachment trial? Kung kukwestiyonin po namin, di panibagong pagdidelay na naman ang mangyayari. Kaya sa totoo, Tama. Kahit ano naman talagang kahit ano namang question talaga ng House kung kalaban nila Senado. Tapos yung mga Senado pa, grabe din yung sa mga Duterte, di ba? Kita nyo naman. Si SP Chis Escudero, sabi dati, hindi daw siya maka-DDS or whatsoever. Sige, sabihin na natin, totoo yan. Pero bakit ngayon, tila ikaw yung manok ng mga DDS? Di ba? Sobrang hirap kalabanin ng Senado kapag House lang yung kakalaban. Kita nyo naman, di ba? Nung time pa nung Feb, di ba? Binigay na, wala, dinadaan lang kayo ng SP na, hindi, pwede, tingnan muna namin to. We need to make something like that. Make sure. Di ba? So, malabo yan, malabo yan. And then, tama din naman yung sinabi ni Sir dito, na kung aanuhin pa nila yan, baka mas lalo pang mag-cause ng delay. Kasi magkakaroon ng reason yung Senado, ay, gusto nyo pala na sige, pag-usapan natin yan. Alam naman natin na sa kabila, marami ding mga senador na grabe kung maka-acting. Kita nyo naman, nung nakaraan, si Robin Padilla at saka si Villanueva. Nagiinitan pa, di mo alam kung kasi di ba, parang same lang din naman sila ng side, di ba? Tapos biglang nagkainitan sila. Like, yun? Totoo ba talaga yun? Di ba? Nagtatanong lang naman. Totoo ba talaga yun? Or part lang yun ng Kayo ba guys, do you think
yung ano ba ngayon ni Villanueva at ni Padilla. Etchos lang ba yun? Or hindi totoo yun? Or totoo yun, I mean. Di ba? So tama dito, buti pa kung sa house may ano din, may utak din talaga par. O lang, lahat naman po tayo nag-aabang na, nag-aantay na. Lahat naman po Tama. ng hinihingi ng ating mga kagalang-galang na senator judges, lalo-lalo na ng ating senator judge, Senate President, ay kinukomplain naman po natin. Hanggat may kukomplain po natin. I think the House naman po has a eternal patience on the impeachment. And the reason for this is very clear. Yung usapin po ng accountability, usapin po ng katotohanan, usapin po ng pagpapanagot dito po sa manangyari sa confidential funds, hindi po bibitawan ng panibagong kongreso po ito. So, if it doesn't happen today, if you have to wait a few more months, no, dito sa usapin po na ito, then I guess the Congress will wait for it. Pero again, the Senate Impeachment Court has a constitutional obligation to try and decide the case. There's no reason for a motion to dismiss. Dapat pag-usapan po in a full-blown trial Tama, yung usapin tama. po na impeachment Full-blown. ni Vice President Sara Duterte. Ganyan ba talaga sila katakot sa full-blown trial na yan? I think talaga para kapag nasimulan yung trial na yan, parang ano na 70-30 na. Di ba? Hindi na siya 50-50. Like, 70% talaga. Na-impeach talaga si VP Sara. Kaya, yan din talaga siguro yung reason kung bakit pilit nilang pinapadismiss. Kasi ayaw nilang pasimulan talaga Parang talaga sila, parang hindi na sila confident. Ewan ko ba? Siguro may din si Senator Risa dito kasi sobrang confident nila. Sinabi niya, sige, kaya naming anuhin yan. Confident kami sa mga ebidensya. Dapat may palamya-lamya muna sila para harapin ng mga senador nila Duterte ba. Sige, tuloy natin yung trial na yan. Kami nang magmamagic yan. Diyan. Pero yun, parang biglang natakot sila Sayang yun. Nasimulan na sana agad, no? Sir, you also mentioned about there should be no motion to dismiss. Si Senator Panfilo Lacson, I think just yesterday, may statement din po siya na nagbabala po siya. Kasi there are plans to move daw po sa Senado. May yung alay po ni Duterte, si Senator Ronald De La Rosa, na plano pong i-dismiss nga, mag-raised for the dismissal of the complaint pag nag-resume in session on July 29 and put a vote whether or not the 20th Congress is bound by the actions of the previous one. Sabi ni Senator... Diba? Sa July 29, may ugong-ugong na naman na baka ipa-dismiss na naman. Siyempre, Senator Bato na naman ulit. Grabe talaga yung role ni Senator Bato Lacson, VP Impeachment Jurisdiction, a gentle caution to Senator Judges of the Impeachment Court. We should leave the filing of all motions and pleadings. Sir, baka anything you would like to also say about this? Na-mention niyo na rin na dapat hindi naman nag-aabogado ang mga senador dito nga sa trial ng vice. Ano pong masasabi niyo dito? Nako. Kahit naman siguro sabihin nila na ayaw, di ba? Medyo din. Matitigas din talaga yung mga senador sa kabila. Kikipag talaga, pakapalan talaga ng mukha, di ba? Subaybayan ang susunod na kabanata. To address the recent resolution of the Supreme Court regarding the impeachment petitions filed against Vice President Sara Duterte. To me, we have full confidence that the impeachment process undertaken by the House was legal, fair, and fully consistent with the Constitution. This was not a baseless complaint. It was the result of extensive investigation and evidence that cannot simply be ignored. Nagsimula po ito sa Quadcom, pinagpatuloy po namin sa Committee on Good Government. The decision to file impeachment charges was not rushed. Hindi po minadali ito. So over 215 members of the House signed the articles of impeachment, a clear reflection of the majority's belief that any official, even a vice president, must be held accountable if they violate the public's trust. And this is not... Diba? Tama naman. Public trust naman talaga yung na-violate nila. Kaso sa kampo ng mga DDS ewan ko ba't okay lang sa kanila to. Kahit na yung trust na nila yung kinuha, diba? Bulag-bulagan pa rin. Naman, konti lang naman yung 125 million. Yung iba, billion. Naman, konti lang naman yung 625 million. Yung iba, billion. Alam nyo yung ganyan Like, niloko na nga kayo. Diba? Die hard pa rin. About politics. This is about accountability. When a public official spends 125 million pesos in just 11 days and over 600 million in confidential funds remain unexplained, then someone must answer to the people. Iginagalang po natin ng Korte Suprema. We will comply with all requests for additional information because we respect them and because our people demand accountability. And we will do whatever is necessary and consistent with the Constitution to exact it for our kababayan. Maraming salamat po.
Sir, pauna Nice, lamang nice, tuloy po nice, kanina nice, yung impeachment. Kahapon kasi sa press conference din natin dito sa House, sinabi ni Congressman Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team, at sinigwandahan din ni Congressman Terry Redon na hindi dapat madelay yung Senate trial dahil dun sa nilabas na resolution ng SC since wala namang TRO na in-issue. Kayo po ba, do you share the same sentiment? Yes, I do. In fact, sinabi ko na, no, na buong-buo ang kumpiyansa namin. Ako, for example, na legal, makatarungan at naaayon sa konstitusyon ang proseso ng impeachment. Hindi na po dapat i-delay ito. Hindi ito Tama gawa-gawang reklamo. Naniniwala Dahil din sa mga ganito siguro, kaya sobrang natakot yung kampo nila Bibi Sara. Ayan lang harapin. I-dismiss na lang yan. Parang hindi sila nagbibiro eh. Parang ganyan siguro ba na, sige na, Inday Sara, baka yung plan A nila. Sige lang, harapin mo yan. Kami nang bahala sa'yo. Basta kompleto tayo sa boto. Hindi tayo matatalo. Tapos biglang nakita niya yung mga ganitong pinagsasabi, di ba? Sa House, sila Senator Risa, sila De Lima or whatsoever na confident kami, solid yung ebidensya, iba to. Biglang nagbago siguro yung isip ni BP Sara, para like, bato? Pwedeng ipa-dismiss mo na lang yan? Parang hindi sila nagbibiro eh. Gumaganyan siguro yan, di ba? Like kayo, what do you think? Agree ba kayo doon? Comment down below. po ako, kahit hindi ako kasama sa prosecutor's team, naniniwala ako na ang prosecutor natin handang-handa na ilabas lahat ng mga dokumento laban sa ating Vice President. Sapagkat inimbestigahan po yan ng Quadcom, inimbestigahan ng Committee on Good Government, nakita po natin lahat yan. Public, na-release po yan. Kaya't ang pagsasampa na kasong impeachment laban sa Vice President ay hindi isang desisyon na minadali. Mahigit 215 miyembro ng Kamara ang lumagda sa articles of impeachment. Ibig sabihin, malinaw ang pananaw ng majority ng mga congressman. Kailangang managot ang sino mang lumabag sa tiwala ng bayan kahit siya po ang pangalawang pangulo pa ng Pilipinas. Tama. So I think hanggang dito na lang muna mga kanoysi. So putulin muna natin dito din. Kayo na lang bahalang humusga. Panoorin nyo na lang yung full video nito. And then, subscribe nyo na rin Viral Broadcast PH. Tapos, yun, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. So again, original video in the description box below. Courtesy na rin sa House of Representatives, And syempre, again, Filipino IC. So, yun, kita nyo naman yun. Sobrang linaw, di ba? Na, grabe, Ganyan na ba sila Ganyan na ba sila takot ngayon? Like, umabot na sila sa punto ng buhay nila na dismiss na lang yung pinanghahawakan nila or yung 1-year bar or rule na yan. Diba? Like, mahirap pa talagang patunayan na hindi nyo magic yung pera ng confidential funds dyan sa Office of the Vice President. Mahirap pa talagang patunayan yun. Diba? Pinapadismiss na nila pare. Diba? Like, nasa na ba yung plano nila na dadaanin sa bilang ng mga senador? Diba? Din kasi, parang na-open up din kasi yan na dati daw, sobrang dami daw ng mga senador, diba? Na ayaw ipa-impeach si Renato Corona talaga. Diba? Like, marami daw panig kay Renato Corona. Pero, yun nga, later nung nagsilabasan na yung mga ebidensya, yung mga senador, napilitan talaga sila daw na i-convict si Renato Corona. So, I think parang kino-compare yan doon. And then, yun, dahil, siguro, natakot na sila na, sometimes pala, yung vote is makaka-apekto din talaga. Diba? I mean, yung mga evidence, especially yung trial. Ang lang talaga dyan, siguro matitira lang dyan if ever na, kunyari, dalhin nila sa trial yan. Tapos, sobrang solid talaga ng ebidensya. Siguro yung matigasan lang dyan na iboto na hindi impeach si BP Sara. Si Robin Padilla, si Bato, si Bongo, sino pa ba? Marcoleta. Sino pa ba? I think sila lang apat yung pinaka diehard talaga, I mean. Diba? Baka siguro yan si Senator Amy Marcos, sila Camille Villar, sino ko yung mga senador na medyo may pagka-DDS or medyo may may pakikisama sa mga Dutertes, parang mapipilitan sila na i-convict din si BP Sara. Though yan si Senator Amy at saka si Camille Villar, parang
ano din yan, mga nasa 70-30 din yan, di ba? Pero yun nga, yung iba kasi mapipilitan sila. Malay natin, yan si Chis Escudero or si sino ba yung mga senador na bago, di ba? Na may pagka diehard sa Duterte. Kasi tatalunin yan pare. Eh ikaw kasi as a politician, syempre gagawin yan in public. Diba? Dapat talaga kung sobrang linaw ng ebidensya, iboto mo talaga ng maayos. Diba? Kasi mayayari ka dyan. Especially kapag hindi ka kabilang talaga sa lineup ng mga Duterte. Diba? Magiging hesitant yung ibang senador dyan kung kung hahayaan lang nila yan. Kaya yan din siguro talaga yung main reason kung bakit ayaw nilang pasimulan yung impeachment at nag-focus lang sila sa dismissal sa ngayon at yung 1-year bar rule. Diba? So sana masimulan na talaga yung impeachment na yan para maging fair din naman sa mga kababayan natin, diba? Kapag si BP Sara naman na-acquit siya dyan, datanggapin ko naman ng talaga yan. Buong buo, kahit na medyo nakakainis. Buong buo tapos medyo nakainis, diba? Tatanggapin natin yung resulta, diba, na natalo. Bawi na lang tayo next time. Baka may nakapila pa na karma na naman nila, diba, na time na talaga na magbabayad sila sa mga kasalanan nila. Pero sana din yung mga DDS, if ever ma-impeach si BP Sara, tanggapin nyo rin, diba? Kasi hindi naman may impeach yan kung dahil lang sa politika, dahil lang sa inggit, dahil lang sa kung mang dyan nakishow frontrunner, malakas, diba? Baka mas malakas yung ebidensya. Di ba? So, anyways, hanggang dito na lang muna. So, kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. And then, yun. Comment, I'm excited na ma-impeach si BP Sara kung excited na kayo. So, again, that's it. Viral Broadcast PH. Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.